Pagbabalik ng death penalty, mas mahigpit na batas kontra drunk driving, nationwide liquor at cigarette ban sa mga pampublikong mga lugar at curfew para sa mga kabataan. Ilan lamang ang mga ito sa mga nais ipatupad ng presumptive president na si Rodrigo Duterte. Mas gusto rin daw niyang mamalagi sa Davao City at tawaging Mayor of the Philippines. Live mula po rito sa Davao City, may report si Ian Cruz. Ian. Ma'am Jess, napakarami talagang mga pagbabago na nais ngang nito ang ating presumptive president na si Rodrigo Duterte. Pero ilan sa mga yan, Ma'am Jess, yung inaasahan na dadaan sa butas ng karayom kagaya na nga lamang nung pagbabalik ng death penalty na inaasahang pagdedebatehan ng maigi sa ating Kongreso. Narito ang aking report. Matapos ang halos isang linggong hindi pagpapakita, humarap na sa publiko kagabi si presumptive President Rodrigo Duterte. Mas maaliwalas na ang mukha ni Duterte na naka-clean cut pa ang gupit. Halatang nakapagpahinga na ng maayos matapos ang 3 buwang kampanya at eleksyon noong May 9. Game din nagpalitrato si Duterte kasama ang kanyang mga taga-suporta. Marami sa kanila, tinatawag siyang Mr. President, pero para kay Duterte. Mayor of the Philippines nga. Karangalan din daw para kay Duterte na matampok na cover ng Time Magazine Asia. Dati rin siyang naging cover ng magazine noong 1997 habang siya'y alkalde ng Davao City. Matapos ang kumustahan, inilatag niya ang mga plano sa kanyang unang 100 araw bilang Pangulo para malutas ang problema sa krimen at droga sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kailangan aniyang ibalik ang parusang bitay. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging. Because if there is no fear in the law or attached to the law or on the law or in the law, wala yan. Tulad ng ginawa niya sa Davao City, pagpatak ng alas 2 sa madaling araw, nais din niya magkaroon ng liquor ban sa buong bansa sa mga pampublikong lugar gaya ng mga restaurant at gimikan. Alas 10 ng gabi man ang curfew para sa mga minor de edad. Kayong mga nanay, tatay na mga minors na sa labas, kayo ang arestuhin ko, then I would not give you the custody. If it is a repeated offense, sige na lang gawin mo, iwanan mo yung mga bata, tapos you allow them to roam the streets. I will get forever. I will deprive you through the courts of the custody. Magkakaroon din daw ng nationwide na cigarette ban sa lahat ng pampubliko at enclosed o saradong lugar. Sa usapin naman ng West Philippine Sea at China, hindi raw siya pabor sa giyera at maaari raw niyang idaan sa multilateral o bilateral talks ang pagresolba ng issue. I would rather be friendly with everybody. I do not want war. I cannot support a war with the nation there. And I would not waste my time and the lives of the soldiers fighting for nothing. Pero gusto niya raw malaman kung bakit daw napasa kamay ng mga Chino ang kontrol sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, kasunod umano ng 16 na beses na pakikipag-usap sa China ni Senador Antonio Trillanes IV. Nakausap din ni Duterte ang mga ambassador ng Israel, Japan at China. Bukas naman daw ang China sa pakikipagtrabaho sa Duterte administration para mas mapabuti pa ang relasyon ng dalawang bansa. Samantala, kabilang din daw sa mga ipatutupad ni Duterte ang pagpapatigil sa mga lakbay-aral o out-of-town seminars ng mga barangay official. Hindi na rin daw kailangan mag-uniforme ng mga public school students. Magkakaroon din daw ng 60 km speed limit sa EDSA. Target din daw ni Duterte na gumulong na ang isang constitutional convention para talakayin ang federalismo sa loob ng unang 2 taon ng kanyang administrasyon. Sa usapin naman kung sino nga ba ang kanyang magiging first lady, sabi ni Duterte, mas mainam na wala na lang daw, total ayaw naman daw ng anak niyang si Inday Sara. Hindi rin malinaw ang sagot ng una niyang asawang si Elizabeth Zimmerman at longtime partner na si Hanilet Avancenia kung gusto ba nilang maging first lady. Tuloy rin daw ang paglilibot sa kalsada ni Duterte sakay ng kanyang taxi. Hindi naman daw siya natatakot na ma-hold up habang pumapasada. Sa katunayan, dapat daw matakot ang mga hold-upper na mamalasing maging pasahero niya.
Nais din ni Duterte na ibenta ang presidential yacht na BRP ang Pangulo. Ang mapagbebentahan, gagamitin daw para mapaganda ang ospital ng mga veterano, habang ang presidential planes gagawing air ambulance para sa mabilisang paglilikas sa mga sugatan o may karamdaman. Ang presidential limousine hindi raw gagamitin ni Duterte dahil mas sanay daw siyang sumakay sa pick-up. Inanunsyo ring sa Malacanang gaganapin ang inaugurasyon at panunumpa ni Duterte sa June 30. Simple lang daw ang inaugurasyon, cocktails lang daw ang pagkain para sa mga bisita at ang isusuot niya, simpleng barong lang. Nang tanongin naman kung saan ang maging official residence niya, sabi ni Duterte na mas gugustuhin daw niyang sa Davao kaysa sa Malacanang. I must sleep soundly. Ito lang siguro muna. Ma'am Jess, bukas nga inaasahan na magpapatuloy yung tinatawag na meet and greet na ginagawa nitong si Duterte doon sa Matina, at inaasahan din na mas marami pang mga pupunta sa kanyang mga taga-suporta at mga magiging kaalyado sa kanyang bubuing gobyerno. At ang sinasabi naman ng marami, hindi kaya lahat ng ating susunod na Pangulo yung lahat para nga sa pagbabago ng ating bansa, at dapat to yung pagbabago ay magmula rin sa bawat isa, Ma'am Jess. Ian, let me ask you, kasi I know yung isa daw press conference niya kanina, madaling araw na. Paano ba nakaka-cope o nakaka-catch up sa kanya yung medyo kakaiba pa niyang schedule sa ngayon, ang media? Okay, hindi ho tayo naririnig ni Ian Cruz. Babalikan po natin siya maya-maya lamang.